Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahuhulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon di mamamatay ang mga uod, hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay mga paalala kung papaano tayo dapat mabuhay bilang isang masunuring lingkod ng Diyos. 2 punto po para sa ating pagninilay. Unang punto, katapatan sa misyon. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano ibinalita ni San Juan kay Jesus Nazareno ang tungkol sa isang lalaking pinigilan nilang magpalayas ng demonyo. Para sa kanila,
ang lalaking ito na hindi nila kilala ay hindi nila kakampi dahil hindi nila kasama. Kaya ano ang bilin ni Jesus Nazareno? Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Tayo pong lahat na nabinyagan sa Espiritu at katotohanan. Tayo pong lahat na nabinyagan sa ngalan ni Jesus Nazareno ay tinatawag upang makibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kung inyong mapapansin, nung tayo'y mga sanggol pa lamang, nung tayo ay bininyagan, ipinunla ng Diyos sa ating mga puso ang pagiging misyonero. Kaya nga po tayo ay hinihikayat ni Jesus Nazareno na magkaroon ng bukas na puso't isipan sa pagkakaisa ng mga mananampalataya upang ipagpatuloy ang gawaing ito na pinasimulan ng Diyos. Nangangahulugan po, dapat saan man tayo nakatira, saan man tayo matatagpuan sa iba't ibang dako ng mundo, nasa simbahan man tayo o wala, dapat hindi maalis ang responsibilidad at obligasyon natin na makibahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kaya't ang panawagan ni Jesus Nazareno, maging tapat tayo sa ating misyon at huwag tayong maging tapat sa kayamanan ng mundong ito. Kung inyo ring mapapansin, ito ang tema sa ikalawang pagbasa. Pinaalala ni Apostol San Pablo na may katarungan ang Diyos sa mga mayayamang gumagamit ng ginto at kapangyarihan upang apihin at alipinin ang mga dukha at mga mahihina. Hindi ang makamundong kayamanan ang nais ni Jesus Nazareno, kung hindi ang maging tapat tayo sa ating tungkulin at misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ikalawang punto, kabutihan ng puso. Idinugtong pa ni Jesus Nazareno ang mga pangungusap na ito. Sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Tayo pong mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalang Kristo. Kristiyano, Kristo. Mahalaga pong mapuno ng kabutihan ang ating mga puso. Ang pagiging mabuti kasi ang daan tungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang taong mabuti, laging pinagpapala ng Diyos. Kaya nga ang simpleng katanungan, Father, bakit po ba natin kailangang maging mabuti? Simple lang din ang kadahilanan, sapagkat ang Diyos natin ay lubhang mabuti. Isa sa pinakamakapangyarihan at magandang katangian ng Diyos ay kabutihan. Ang Diyos ay mabuti at ang Diyos kailanman hindi nag-isip at naghangad ng masama. Ang Diyos hindi gumagawa
ng masama. Si Jesus Nazareno, bagamat tunay na tao at tunay na Diyos, walang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ano ang dagdag na paalala ni Jesus Nazareno? Huwag kang maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga taong nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Kung ang mata, kung ang kamay, o ang iyong mga paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin at itigil mo ang paggawa ng masama. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung ang bibig mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa pagpapalaganap ng maling impormasyon at paninira ng tao, itigil mo ang pagchichismis. Itikom mo ang iyong mga bibig. Kung ang mga mata mo naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa mga hindi magandang babasahin o panoorin, itigil mo ang iyong mga mata sa paggawa ng mga gawaing ito. Mga kapatid kay Kristo, kung may mga bagay po sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating kabanalan, itigil natin ang mga ito. Humingi po tayo ng lakas mula sa Diyos na talikuran ang mga ito. Mas piliin po natin ang kaharian ng Diyos kaysa mabuhay at maging alipin ng kasalanan at mapunta sa impyerno o sa tinutukoy ni Jesus Nazareno sa lugar na kung saan ang apoy ay hindi nauubos at hindi mamamatay. Dalawang susi para mapagtagumpayan natin ang mga ito: katapatan sa misyon at kabutihan ng puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.